Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matapang na plano ng Ripple laban sa SWIFT. Sa loob ng maraming dekada, si SWIFT ang naging haligi ng cross-border banking na nagfa-facilitate ng trillions na global payments araw-araw. Pero ayon sa pamunuan ng Ripple, ang sistema po ni SWIFT ay may mga kahinaan at dito pumapasok ang ambisyon ng Ripple na makipagkompetensya at posibleng tuluyang palitan ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ang pananaw ni Ginoong Chris Larsen tungkol sa SWIFT? Sabi po rito, in the video circulated by digital asset investor, Ripple co-founder Chris Larsen described the company's work as a replacement for SWIFT and correspondent banking. According to Larsen, Ripple's approach centers on connecting payment providers and wallets through ILP using XRP to provide on-demand liquidity. Ibig pong sabihin niyan ay sa video po na lumabas mula kay digital asset investor, sinabi po ng co-founder ng Ripple na si Ginoong Chris Larsen na ang kanilang ginagawa ay kapalit mismo ni SWIFT sa correspondent banking. Ang plano po niya ay i-connecta ang payment providers at wallets gamit ang Interledger Protocol or ILP na may kasamang paggamit kay XRP para sa on-demand liquidity. Sa ganitong paraan, hindi na kakailanganin ng mga financial institutions na magpanatili ng pre-funded accounts sa iba't ibang bansa. Ito ang tinawag niyang killer app na posibleng maging game changer sa global banking. Kung magtagumpay po ito, posibleng tumaas ang demand kay XRP at magdulot ng matinding pag-angat ng presyo. Ano naman po ang kritisismo ni Ginoong Larsen sa kasalukuyang sistema? By doing so, financial institutions could avoid maintaining pre-funded accounts across multiple jurisdictions, a system Larsen criticized as inefficient. We think that's a winning kind of killer app, he added, positioning Ripple's solution as a direct challenge to the current correspondent banking model. Ibig pong sabihin niyan ay binatikos ni Ginoong Larsen ang sistema ni SWIFT kung saan kailangan ng mga bangko na magpanatili ng pre-funded accounts sa iba't ibang bansa. Para sa kanya, sobrang inefficient nito at nagdudulot ng malaking gastos. Ang solusyon ng Ripple ay nagbibigay ng mas mabilis at mas murang paraan para makapagpadala ng pera across borders. Ang impact nito ay maaaring magpabago ng dynamic sa market dahil maraming institutions ang posibleng lumapit kay Ripple kung mapatunayan na mas practical ito kaysa sa traditional na sistema ni SWIFT. Ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa takeover? Sabi po rito, Ripple CEO Brad Garlinghouse reinforced this bold positioning, famously remarking in earlier interviews that Ripple is taking over SWIFT. In some vein, he highlighted the company's traction with global banks, positioning out that Ripple had already signed up over 100 financial institutions. Ibig pong sabihin niyan ay si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay matapang na nagsabi na ang Ripple ay hindi lamang nakikipagkompetensya kundi tinatangkang sakupin mismo si SWIFT. Sa mga naunang interview, sinabi niyang taking over SWIFT ang mission nila. Bukod pa rito, ibinahagi rin niya na nakakuha na sila ng mahigit 100 financial institutions na partner. Ang ganitong traction ay nagpapakita na may kumpiyansa na ang ilang bangko sa technology ni Ripple. Kung tuluyang magpatuloy ang adoption na ito, posibleng magdala ng bullish sentiment para kay XRP. Ano naman ang technology sa likod ng plano ng Ripple? Sabi po rito, at the core of Ripple's strategy is ILP, a protocol designed to bridge disparate payment networks. Unlike SWIFT, which primarily functions as a secure messaging system for banks, ILP aims to route actual value across ledgers. When paired with XRP as an on-demand liquidity asset, this infrastructure promises faster settlements and reduced reliance
on Nostro-Vostro accounts. Ibig pong sabihin niyan ay ang sentro ng plano ng Ripple ay ang paggamit ng Interledger Protocol or ILP. Kung si SWIFT ay nakatuon lamang sa secure messaging system para sa mga bangko, ang ILP naman ay tumutok or nakafocus sa pagdadala ng totoong value across ledgers. Kapag pinagsama ito kay XRP bilang on-demand liquidity asset, nagiging mas mabilis ang settlement ng transactions at hindi na kailangan ng Nostro at Vostro accounts. Ang ganitong pagbabago ay pwedeng magdala ng mas malaking adoption dahil sobrang laking gastos ang matitipid ng mga institutions. Ang epekto nito ay siguradong positibo para sa market value ng XRP. Ano naman po ang mga hamon sa scalability ng ILP? Sabi po rito, still, while ILP's technical framework is sound, scaling it across thousands of global financial institutions remains a monumental challenge. Adoption depends on regulation, institutional confidence, and a willingness by banks to shift away from decades-old systems. Ibig pong sabihin yan ay bagamat matatag ang framework ng ILP, ang pinakamalaking problema ay kung paano ito maipatutupad sa libu-libong financial institutions sa buong mundo. Kailangan pa rin ng regulatory approvals, tiwala ng institutions at ang kahandaan ng mga bangko na iwanan ang kanilang decades-old systems. Ang adoption ay hindi mangyayari overnight kaya dapat bantayan ng market kung hanggang saan makararating si Ripple. Kung bumagal po ang progress, posibleng maging sideways ang presyo ng XRP. Pero kapag pabilis ang adoption, siguradong makikita natin ang malakas na pump sa market. Ano po ang ginagawa ng Ripple para mas maging legit sa banking sector? Sabi po rito, Ripple has actively pursued steps to bolster its legitimacy in the financial sector, including applying for a U.S. National Bank charter. These moves indicate a long-term plan for further integrate with traditional banking systems. Ibig pong sabihin niyan ay para mas lumakas ang kanilang kredibilidad, gumawa ng hakbang ang Ripple para makakuha ng US National Bank charter. Ibig sabihin, gusto nilang makapasok sa traditional na banking sector bilang legit na parte nito. Ang ganitong moves ay nagpapakita na seryoso po sila sa long-term plan na makipagsabayan sa mga malalaking players tulad ni SWIFT. Kung maging successful po ito, mas lalaki ang kumpiyansa ng institutions at posibleng dumami pa ang partnerships. Ang resulta po nito ay maaaring mag-boost sa presyo ng XRP. Totoo ba ang laki ng adoption ng Ripple? Sabi po rito, however, while Ripple frequently cite its growing list of partners, independent verification of the scale of XRP-based transaction volumes remains limited. Bagamat madalas ipagmalaki ni Ripple ang kanilang lumalaking bilang ng partners, may mga analyst na nagsasabing kulang pa ang independent verification ng volume ng XRP transactions. Ang ibig sabihin, hindi pa lubos na malinaw kung gaano kalaki talaga ang paggamit ng XRP sa real-world banking operations. Kung lalabas ang mas transparent na data, mas malakas ang epekto nito sa market dahil makikita ng investors na talagang nagagamit sa XRP at hindi lamang papel na partnership. Kaya ba talagang palitan ni Ripple si SWIFT? Sabi rito, analyst note that while Ripple has achieved notable pilot programs and partnerships, replacing SWIFT with its network of over 11,000 institutions worldwide is a marathon, not a sprint. The gap between bold executive statements and verifiable market dominance remains significant. Ang ibig pong sabihin niyan ay ayon sa mga analyst, oo, may malalaking pilot programs at partnerships na si Ripple. Pero napakalaki ng hamon sa paglipat kay SWIFT na may higit sa 11,000 institutions sa network nito. Hindi ito sprint kundi isang marathon na nangangailangan ng mahabang panahon at consistent execution.
Ang market ay maaari pong maging divided dito dahil habang may excitement, may agam-agam din kung kaya ba talaga ni Ripple na maging dominant player. Ano naman po ang landas na tatahakin ni Ripple? Sabi po rito, Ripple's leaders have made it clear their mission is not to work alongside SWIFT but to offer a superior alternative. Digital asset investors' resurfacing of Larson's and Garlinghouse words underscores just how ambitious that mission is. Ibig pong sabihin niyan ay malinaw ang sinabi ng mga leaders ng Ripple. Hindi nila gustong makipagtrabaho lang kay SWIFT, kundi nais nilang maging mas superior na kapalit nito. Ang resurfacing ng mga salita ni Ginong Larson at Garlinghouse ay nagpapakita kung gaano po kalaki ang kanilang ambisyon. Sa market, ang ganitong klase ng positioning ay nagdadala ng hype at excitement para kay XRP na maaaring mag-trigger ng bullish rallies. Ano naman po ang tunay na test para kay Ripple? Sabi po rito, the real test, however, lies in execution. Verified bank adoption, transparent transaction data, and regulatory approvals will determine whether Ripple's killer app evolves from vision to global reality. Until then, the debate around whether Ripple can truly replace SWIFT will remain one of the most watched storylines in the fintech and crypto landscape. Ibig pong sabihin niyan ay ang totoong test ay nasa execution. Kailangang makita ang verified bank adoption, malinaw na transaction data, at regulatory approvals para maging realidad ang ambisyon ni Ripple. Hanggat wala pa ito, mananatiling debate ang tanong kung kaya bang palitan ni Ripple si SWIFT. Gayunpaman, isa po ito sa mga pinaka-nakabantay na storyline sa fintech at mundo ng crypto. Kapag naging matagumpay ang kanilang execution, posibleng magdala ito ng long-term bullish momentum para kay XRP. At bilang panghuli, ay ito naman ang aking opinyon tungkol dito. Para sa atin bilang mga traders at investors, malinaw po na ang plano ng Ripple ay hindi maliit kundi isang napakalaking hamon laban kay SWIFT. Ang technology po nila sa ILP at ang paggamit kay XRP bilang on-demand liquidity asset ay napaka-promising. Pero kailangan pa rin nating bantayan ang execution at ang regulatory environment. Sa ngayon, maaari itong magdala ng hype at short-term price jumps. Ngunit ang long-term success ay nakasalalay sa kanilang kakayang makumbinsi ang libo-libong institutions. Para sa atin, dapat po tayong maging alerto dahil kung tuluyan itong magtagumpay, sa XRP ay posibleng sumabog ang kanyang presyo sa taas na hindi pa natin nakikita.